Ko? Carlito? Magkakilala kayo? Oo, Jaylin. Dahil ang lalaking ito na pakakasalan mo, ang siyang nagwasak ng aking puso. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Hindi madali ang pag-abot sa tagumpay. May mga taong nadadapa at hindi na nakababangon upang abutin pa ito. Ngunit mayroon din namang nagagawa pang tumayo. Mga kaibigan, narito po at ating pakinggan ang naging karanasan ni Osmundo sa ating tunang sa kanyang panahon. Ang ganda ng plaki mo, Osmundo. Oo nga, Laura. Alam mo, hindi ko akalaing darating pa ang panahon na makatatanggap ako ng mga ganitong parangal. Ay bakit naman hindi? Matalino at mahusay na pulis ka naman. Dahil sa mga kahirapan at kabigo ang naranasan ko. Naging matatag ka sa pagharap sa lahat ng iyon. Naging matyaga. Oh. Kaya naman hindi ka pinabayaan ng Diyos. Kaya nga ba yung mga anak natin? Ikaw ang idolo. At kayo naman, ang aking inspirasyon. Mommy? Daddy? Naihain na po namin ni Nico ang mga dala niyang pagkain. Kumain na po tayo, Tito Osmundo, Tita Laura. Mas masarap po ang mga pagkain yon kapag mainit pa. Sige, tayo na. Ay, Osmundo, tingnan mo. Mga paborito natin ang nakahain. May sugpo, alimango. Uy, masarap na gulay. At may masarap na sabaw at dessert pa na kasamang mga yan. Oo nga. Ay, parang kakaiba yata ang dinner natin ngayon, ah. Tama ka, Laura. Ano ba meron, Nico? Jaylin? May sasabihin po kasi kami sa inyo, Mommy, Daddy. Ano ba yon? Gusto na po sana namin ni Jaylin na pakasal. Kaya naman pala naglalagay kayo eh. Si Mommy naman. Kung sa bagay, 4 years na rin kayong steady. At 1 year din ang naging panliligaw mo sa anak namin, Nico. Palagay ko naman sapat na yon para pumayag kami. Tama si Osmundo. Nasa tamang edad na rin kayo. At mayroon ng stable job. Maraming salamat po, Tita Laura. Thank you, Mommy, Daddy. May gusto lang akong sabihin sa iyo, Nico. Ano po yun? Maging tapat ka sanan lagi sa aming anak. Huwag mong sasaktan ang kanyang damdamin. At gawin niyong sentro ng inyong pagsasama ang ating Panginoong Diyos. Ay, salamat naman, girl. Ako ang napili mong mag-aayos sa inyo ng mga abay mo sa araw ng kasal mo. Siyempre naman, Lita. Ikaw yata ang pinakamagaling na parlorista dito sa lugar natin. At ako nagsabi sa kanya noon, Lita. Ay, thank you naman. Uy, gandahan mo rin yung pag-aayos sa akin, ha? Malay mo, doon ko makilala yung Mr. Right ko. Sure, Zeltiel. But wait, kailangan mo naman na ipakikilala sa akin ang boyfriend mo, Jaylin. Baka gusto niya, ako na rin ang mag-makeup sa kanya. Bukas, Lita, pupunta kami dito. Dadalhin namin ang invitation mo. Nakakapagod. Mabuti na lang, katapos din ako sa mga customer ko. Maasikaso ko na sina Jillian pagdating nila. Pero dapat kanina pa sila narito, ah. Bakit kaya wala pa? Hi, Lita. Nandito na kami. Bruha!
Late ka na naman, Pasensya ka na. May tinapos pa kasing trabaho itong si Nico eh. Ang Han, si Lita, ang mag-aayos sa akin sa wedding natin. Nico? Carlito, Magkakilala kayo? Oo, Jaylin. Dahil ang lalaking ito na pakakasalan mo, ang siyang nagwasak ng aking puso. Ano? Oh, niloko niya ako. Kinuwatan. Pagkatapos iniwan. hindi totoo yan. Jaylin, makinig ka. Magpapaliwanag ako. Huwag mo nang ituloy ang pagpapakasal mo, Jaylin, sa walang yang yan. Laura, ilang araw ko nang hindi nakikitang napaparito si Nico. May problema ba sila ng anak natin? Wala naman sinasabi sa akin si Jaylene, pero palagay ko meron nga eh. Ilang araw nang matamlay ang ating anak. Kung may problema sila, dapat ayusin na nila agad. Baka makaapekto yun sa kanilang pagpapakasal. Tanungin kaya natin si Jaylene para malaman natin ang problema nila. Sa ganun, mapayuhan natin. Bakit hindi mo ginagalaw ang pagkain mo, anak? Masarap naman yung pagkaluto ko nitong ulam natin. Oo nga, anak. Pasensya na po, Mami. Daddy, wala po akong ganang kumain. May problema ka ba? Kayo ni Nico? Daddy, Ilang araw na naming napapansin na hindi siya pumaparito. Dapat nag-aasikaso na kayo ng mga bagay tungkol sa inyong kasal, di ba? opo, Mami. Gusto kong ipaalala sa iyo na kaming mga magulang mo ay narito para tulungan ka. Magsabi ka lang, anak. Salamat po, Daddy. Naiiyak ka. May problema nga kayo kung ganon. Lulutasin po namin ito. At kapag hindi ko po kaya, magsasabi po ako sa inyo. Sabi pa ni Lita doon sa kausap niya, manggagamit daw yung nobyo mo, girl. Isang malaking kamalasan mo raw kapag nagpakasal ka sa kanya. Sobra naman siya. Ang dami na nga niyang masasakit na sinabi sa amin. Nagkakalat pa siya ng kung ano-ano sa mga tao. Ano ba talaga plano mo? Pakakasal ka rin ba kay Nico? Hindi ko alam, Cecil. Naguguluhan ako. Nako, alam mo kung ako sa'yo, iiwan ko na siya. Ayoko nga makasal sa isang user. Tapos pumapatol pa sa bakla. Cecil. Oh, ayan. May tumatawag sa'yo. Kanina may nag-text, pero hindi mo naman pinansin. O ngayon naman tawag. Malamang si Nico yan. Hayaan mo siya. I-off ko na lang ang phone ko. Tsaka ko na lang siya kakausapin kapag handa na ako. Nico, wala rito si Jaylene. Tito, kayo po talagang sadya ko. Gusto ko po sana kayong makausap. Tungkol ba sa problema niyo ng anak ko? Alam niyo na po. Hindi ko alam kung anong problema niyo. Dahil ayaw naman magsalita ni Jaylene ngayon. Maaari mo ba sabihin sa akin kung ano yon? Baka makatulong ako. Mapayuhan ko kayo ng tama. Tito, natuklasan po ni Jaylene ang isang pangit na bahagi ng buhay ko. Ha? May
nakarelasyon po akong bakla nung araw. And Pero hindi ko po yung ginusto. Kinuha po ako ni Carlito sa aming probinsya upang maging boy niya. si Carlito, Yung yung baklang may parlor dito sa lugar namin. Opo. Nang madala po niya ako dito sa Maynila at naging boy niya, gumawa rin po siya ng paraan para magkaroon kami ng relasyon. Ito ayaw ko po nun, pero wala po akong nagawa. Dahil bago pa lang ako dito sa Maynila at walang kamag-anak na maaaring tumulong sa akin. Kaya ang ginawa ko para makatakas sa pangit naming relasyon, nag-aral po ako ng isang maikling kurso. Nang matapos ko po yun, nagtrabaho po ako sa ibang bansa at iniwan ko na po si Carlito. Paano nalaman ni Jaylin ang tungkol sa iyong nakaraan? Ipinakilala po niya ako kay Carlito. Tito, mahal ko pong inyong anak. Kung hindi ko man naipagtapat sa kanyang pangit na bahaging yun ng buhay ko, yun ay dahil ibinaon ko na po sa limot ang pangyayaring yun. Oh, Osmundo. Mukhang malalim ang iniisip mo. Naaawa ako kay Nico. Oo nga eh. Ang tutuusin, siya ang biktima sa lahat ang nangyari. Pero siya pa ang pilit na sinisira ni Carlito. Gusto ko sanang tulungan natin si Nico. Dahil naniniwala ako na pareho lamang kami. Yun din sana ang gusto kong gawin natin. Kausapin natin si Jaylin. Ano pong pag-uusapan natin, Mommy, Daddy? Tungkol sa inyo ni Nico, anak. Nagpunta siya rito. Ipinagtapat sa amin ang inyong problema. Ginawa niya yun? Hindi na siya nahiya? Anak, naniniwala kami na wala siyang kasalanan. Kaya dapat mo siyang bigyan ng pagkakataon. Daddy! Anak, may mga pagkakataon na nagagawa ng tao ang isang pagkakamali kahit hindi niya gusto. Totoo ang sinabi ng daddy mo, anak. Dahil nangyari sa kanya yun. Anong ibig ninyong sabihin? Galing din ako sa probinsya noon. Kinuha para maging boy ng isang mapang-abusong bakla. At tulad ni Nico, nagkaroon din kami ng relasyon ng taong yun nang labag sa aking kalooban. Po? Pero dahil labag sa loob ko ang lahat, nag-isip ako ng paraan para makawala sa relasyong yun. Nag-ipon ako ng pera at kaalaman. Saka ko siya iniwan. Hindi. Daddy. Nang maging nobya ako ng daddy mo, hindi ko siya pinatulan. Tinanggap ko ang mapait niyang nakaraan. Kaya naman heto kami ngayon. Maligaya. Anak, kausapin mo si Nico. Huwag mong hayaang masira ang relasyon nyo dahil sa isang nakaraang hindi na maibabalik pa. Hindi lahat ng pagkakamali ay sinadyang gawin. Kaya marapat lamang na ito'y ating unawain
upang ang kaligayahan ay huwag mawala sa atin sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Ma, hindi na po ba talaga babalik si Papa? Hindi na! Hindi na babalik ang papa mo sa atin. Kaya pwede ba? Huwag mo nang mabanggit-banggit sa akin yung ama mo. Huwag mo na rin siyang hanapin kahit kailan. Hindi ka naman niya minahal. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Isang malaking pagsubok ang mabuhay ng may kapansanan. Walang may gusto nito, ngunit ibinibigay yun sa atin ng tadhana upang subukin ang ating katatagan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Nick sa ating dulang sa kanyang panahon. Puro na lang problema ang dumarating. Palagi na lang walang pera. Ay, naku, ayoko ng buhay na ganito. Ang ingay mo! Ano naman ba yung inaarte mo dyan? Eh, imbis kasi na guminhawa tayo, lalo tayong naghirap simula nang bumalik tayo dito sa Tacloban. Buisit! Wala kang magawa para gumanda yung buhay natin. Magaling ka lang mangako, pero wala ka naman sinabi. Hindi ka talagang babae ka, oh. Ako na naman ang sinisisi mo. O, ikaw ang lintek! Bakit? Sino ba dapat sisihin, di ba ikaw? Ikaw ang higil ng tahanan, kaya dapat ikaw yung nagbibigay ng kaginawa sa pamilya mo. Pero anong ginagawa mo? Ayan ka! Sinisiksik ang sarili mo sa bukid kasi wala kang alam na ibang trabaho. Mahina pa yung loob mo. Ano mangyayari sa buhay natin kung palagi ka nalang ganyan? Lisa, namumuro ka na sa akin. Pinayagan na nga kita magtrabaho doon sa factory ni Mr. Cheng. Tapos ang dami pa rin reklamo. Eh, kulang na kulang kasi ang pera natin! O ano kukulang? Kung hindi sapat ang pera natin, matuto tayong mamaluktot. Magtiis tayo. Puro na lang pagtitiis yung naging buhay ko sa'yo? Kung ayaw mo na, umalis ka na. Hindi kita pipigilan. Kung gusto mo mag-isawa ulit, bahala ka. Pagod na ako sa karireklamo mo. Nasa iyo na lang kung gusto mong kunin yung anak mo. Basta ako, hindi ko kukunin yan. Ayoko magkaroon ng anak na pahirap. Oo, yan naman ang hirap sa'yo eh. Palagi mo nalang dinadaan sa ganyan. Tapos ikaw mamiga na magalit dyan? Naku, dapat nga sigurong iwan ko na kayo. Baka sakaling magmaayos pa yung buhay ko. Maalas kayo nilig sa buhay ko! Iiwan na uli kita ka Tita Donya mo, ha? Babalikan kita mamayang alas 5 ng hapon. Huwag mo pahirapan ng tita mo, ha? Opo. O, Tonya, alis na ako. Bahala ka na kay Nick. Oh, sige, Lisa, mag-ingat ka. Alis na mama mo. Ano? Gusto mong pumasok sa loob? O, bakit ka umiiyak? Tita Tonya. Huwag ka na umiyak. Pinagalitan ka ba ng mama mo bago siya umalis? Tita, hindi po ako mahal nila mama at papa. Hindi ka dapat nag-iisip ng ganyan. Mahal ka ng mga magulang mo. Hindi lang siguro nila na ipapakita sa'yo, pero mahal ka nila. Maniwala ka sa akin.
Parang hindi naman po. Hindi po nila ako mahal. Kasi may sakit ako. Ito lang ang palagi mong tatandaan, Nick. Walang magulang ang hindi nagmahal ng sariling anak. Marami lang silang problema. Kaya hindi ka nila nabibigyan ng atensyon. Huwag mo ring sisihin ang sarili mo kung may sakit ka. Wala may gusto niyan. At huwag mong isipin na wala kang kwenta o walang silbi dahil may sakit ka nga. Huwag mong kaawaan ang sarili mo. At sa halip, magpakatatag ka, ha? O ano, Nick? Opo, tita. Kumusta na si Nick? Eto, mahimbing na. Natutulog doon sa folding bed. Napakain. At napaligoan ko na rin siya. Ano? Gigising ko? Hindi, mamaya mo na lang gisingin pagdating ni Vic. Lisa, may itatanong sana ako sa iyo. Mahal mo ba ang anak mo? Bakit mo naman naitanong yan? Madalas kasi umiiyak ang anak mo. Hindi niyo raw siya mahal ko, mayroon siyang sakit. Neutral, mahal ko ang anak ko. O bakit ganun? Hindi niya maramdaman ang pagmamahal niyo. Ay naku, marami kaming problema ni Vic. Abala din kami kung paano itataguyod yung aming pamilya. Hindi naman katuwiran na dahil sa problema niyo, gano'n na lang ipaparamdam niyo doon sa bata. Alam naman niya at naiintindihan na napapagod kayo sa trabaho niyo. Pero sana naman magkaroon kayo ng panahon para ipakita at iparamdam naman sa kanya na mahal niyo siya. Sa totoo lang, naawa ko doon sa bata. Kasi iniisip niya na wala siyang silbi at pabigat sa inyo. Kaya hindi niyo siya makuhang mahalin. Pakita niyo naman mag-asawa sa anak niyo na mali siya nang iniisip. Lisa, maawa naman kayo sa anak niyo. Ay, huwag kang mag-alala. Susubukan namin ni Vic na bumawi sa aming anak. Pinakain mo na ba yung anak mo? Oo, kanina pa. Napaliguan ko na rin para hindi na mahirapan si Tonya. Oo nga pala. May sasabihin ako sa'yo. Ano? Babalik ako sa Maynila. Doon na lang ako magtatrabaho. Bakit babalik ka pa doon? Pwede ka naman magtrabaho dito sa Tacloban. Babalik ako sa dati kong amo. Mas malaki magpasahod yung kumpara sa amo ko dito. Rarakit na rin ako ng ibang trabaho doon para magkaroon ako ng ekstrang kita. Para mabawas-bawasan naman ang pagreklamo mo. Sigurado ka naman ba kaya? Nagaganda yung buhay natin kapag bumalik ka ng Maynila. Baka mamaya dyan, wala rin pagbabago yun. Huwag ka nang nega. Nega mo mukha mo. Basta siguraduhin mo lang, ha? May mapapatla tayo dyan. Kung hindi, bahala ka. Oo nga. Ubusin mo itong pagkain mo para mabusog ka, ha? Oo nga, ito. Nguyain mo mabuti. O, ito tubig. Para hindi ka mabulunan. O, teka, aalalayan kita uminom, ha? Dandan. Alam mo, Lisa, natutuwa ako makita ka na inaalagaan mo yung anak mo. Tingnan mo si Nico. Ngayon ko lang siya nakita masaya ng ganyan. Mama? Papa po, kailan po siya uuwi? Hindi ko alam. Lisa, di ba nung isang linggo pa dapat umuwi si Vic? Ewan ko ba doon sa lalaking yun? 2 beses na siyang napopospone ng pag-uwi. Pero yung huli niyang sabi sa akin, sure daw siya talaga na uuwi na siya ngayong Biyernes. Siguraduhin mo sa kanya, baka mamaya, postpone na naman niya yun. Abay, kung ipopospone niya uli yun, bahala siya. Kung gusto niya, huwag na siya umuwi. Sana umuwi na po si Papa. Namimiss ko na po siya. Huwag ka mag-alala, Nick. Uuwi din yun.
Ay, teka lang. At may tumatawag. Si Vic nga itong tumatawag. Kakausapin ko lang muna, ha? Bahala ka na muna kay Nick, Tony. Oo, sige. Hello? Oh, Vic, napatawag ka. Lisa, Ano? May problema ba? Ano, tuloy ba yung pag-uwi mo sa Biyernes? patawarin mo ako. Pero, di na ako uuwi dyan sa Tacloban. Ano? O, bakit naman hindi ka uuwi dito? Ano na naman ba kalokohan yan, ha? May iba na ako. Ano? Ano ma? Hindi ko naman, Vic. Huwag mo naman gawin sa akin ito. Kailan pa kayo? Ang totoo, matagal na kami. Kahit nung nandito pa tayo sa Manila nakatira. Kaya bumalik ako dito para sumama sa kanya. Hayop ka! Hayop ka! Sama mo! Manlaloko ka! Manlaloko ka! Lisa? Lisa? Ano nangyayari sa'yo? Bakit mo naman ginawa sa akin ito? Bakit? Mahal na mahal ko siya, Lisa. Higit ko siyang mahal kaysa sa'yo. Saka magkakaroon na kami ng anak. Patawarin niyo ako ni Nick, pero hindi na ako babalik pa sa inyo. Sige, paalam. Ay, ka, demonyo! Ano ang binato yung phone mo? Ano ba sabi sa'yo ni Vic? Si Vic, hindi na babalik. Meron na siyang ibang babae sa Maynila. Hayop talaga yung lalaki niya, Lisa. Magpakatatag ka. Huwag mo siya iyakan. O sige na, tahan na. Tahan na, Lisa. Mama, hindi na po ba talaga balik si Papa? Hindi na! Hindi na babalik ang papa mo sa atin. Pwede ba? Huwag mo nang mabanggit-banggit sa akin ang amo! Huwag mo na rin siyang hanapin kahit kailan. Hindi ka naman niya minahal? Huwag ka umiyak dyan. Umiyak ka para kang bata. Kahit na maubos pa yung luha mo, hindi na yung babalik. Walang kwenta yung tatay mo. Parang ikaw! Wala kayong silbi! Mama! Hindi ka ba talagang titigil dyan, ha? Ha? Alam mo, Nick, ha? Punong-puno na ako sa'yo. Kayong dalawa ng tatay mo para sa buhay ko! Mga buwisit ninyo! Sana! Hindi na lang kayo nag-ina ko! Sana hindi mo na lang ako naging nanay! Sino ba kasing magulang ang magkakagusto magkaanak na isang tulad ng amnoy? Wala! Wala! Tana, Nick, ha? Huwag ka na umiyak. Tita Tonya, si Mama. Siguro nga, iniwan ka na sa akin ng mama mo. Pero huwag ka mag-alala. Kasi siguro ko babalikan ka rin nun. Kailangan lang ng mama mo na mapag-isa sa ngayon. Dahil nga matindi ang problema ang pinagdaraanan niya. Hindi na po ako balikan. Hindi naman po kasi niya ako mahal. Ako, Nick, ako. Mahal kita. Para na rin kitang tunay na anak. Kung nagkulang man sa'yo mama mo, ako ang mapupuno noon. Basasayahin kita. Ipaparamdam ko sa'yo ang pagmamahal ng isang ina. Tana, huwag ka na umiyak, Nick. At sa halip, magpakatatag ka. Tandaan mo, mahal ka ng Diyos. At may mga taong ibibigay sa'yo para mahalin ka. O, Tana. O, siya nga pala. Meron akong regalo sa'yo. Talaga po? Oo, sandali, kukunin ko. Yan! Yan, binili kita ng mga damit. Wow! Ang ganda! Ay, hindi lang yan, meron pa. Yan! Ayan, DVD ng paborito mong cartoons. Para naman sa ganun, malibang ka.
tita. Salamat. Ayan, ngiti ka na. Alam mo, masaya ako na nakikita kitang ganyan. Ay, oo nga pala. Bago ko makalimutan, sa Hunyo, babalik ka na uli sa eskwelahan para mag-aaral, ha? Talaga po. Hindi natin gagawing hadlang ang kapansanan mo para makapag-aral ka. Basta sa darating na April, enroll lang kita uli sa eskwelahan na dati mong pinasukan. Ibibili rin kita ng mga uniforme at mga gamit mo sa eskwela. Tita Tonya, salamat po ng marami. Oh, basta, tatandaan mo, Nika. Ako na ngayon ang tatay yung nanay mo. Happy birthday, Nick. Eto, may regalo kami sa'yo. Sana magustuhan mo, Nick. Salamat po, Kuya Drew, Ate Cristel. Salamat mga anak. Kasi minahal niyo si Nick na parang tunay niyong kapatid. Wala po yun, Ma. Hindi na po iba sa amin si Nick. Mahal na mahal po namin siya. Oh, maubos na itong slice ng cake. Nick, eto pa, oh. Kaya, masarap yan. Aw, sarap ng cake. Ay, syempre. Ako mismo nag-bake nitong chocolate cake, eh. Para sa 15th birthday mo. Ang galing niyo po, tita. Ang galing niyo. Tita Tonya, salamat po, Oh, basta tatandaan mo, Nick. Bilang nanay mo, gagawin ko ang lahat na magpapasaya sa'yo. Ay, naku. Parang kailan lang. 5 taon na rin ang lumipas simula nang iwan ka sa akin ng nanay mo. Kamusta na po kaya sina mama at papa? Masaya kaya sila ngayon? Nararamdaman kong hindi sila pinababayaan ng Diyos, Nick. Kasi gabi-gabi mo sila pinagdarasal. Kaya siyempre, pakikinggan niya ang hiling mo para sa mga magulang mo. Pero, hindi na po ako umaasa na balikan pa nila ako. Masaya na rin ako kasi andyan naman po kayo nila Kuya Drew at Ate Cristel at Tita. Oo, may kumakatok. Teka muna, ha? Alamin ko lang kung sino yung nasa labas. Ay, Cristel, ikaw muna magpakain kay Nick. Sige po, Ma. Ate Tonya. Lisa. Nick, anak. Ang tagal din natin hindi nagkita. Ang laki ng pasasalamat ko sa tita Tonya mo dahil inalagaan ka niya ng maayos. O nga pala, nagustuhan mo ba yung mga regalong binigay ko sa iyo? Alam mo ba, binili ko pa yung mga damit, bag, sapatos sa Hong Kong. Nung nandun pa ako, namasukan akong domestic helper kasi doon. At kada sweldo ko, binibili kita ng mga gamit na gusto mo. Sana, magustuhan mo yan, anak. Bakit po ba niyo ako kinuha ulit kay Tita Tonya? Ako na ulit ang mag-aalaga sa iyo. Huwag ka mag-alala. Pupuntahan ka pa rin dito ng tita mo. At siyang mag-aalaga sa iyo habang nagtatrabaho ako.
talaga po, Mama? Nick? Patawarin mo sana ako. Kung nagkulang ako sa'yo. Kung hindi ko na iparamdam sa'yo na mahal kita. At patawarin mo rin ako kung hindi ko natanggap agad ang kalagayan mo. Labis ko may nagsisisihan yun. Kaya nga eto, bumalik ako para itama ko ang lahat ng pagkakamali kong nagawa sa'yo. Alam ko, malaki ang tampo mo sa akin. Pero sana, anak, magkaroon ka pa rin sana ng espasyo na sa puso mo na mapatawad. Anak ko, pinapangako ko sa'yo, magiging mabuting ina na ako sa'yo. Hindi na kita ikakahiya at iiwan. Huwag na nating ituring na sagamal ang mga taong may kapansanan tulad ni Nick. Bagkus ay mahalin natin sila at ituring na kapamilya. Huwag nating ipamukha sa kanila na sila'y pasanin. Bagkus ipakita natin sa kanila na may pag-asa at kaya nilang mabuhay ng masaya tulad ng mga normal na tao sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Susan Robles, James Quaton, Chiquit del Carmen Amor, at Jerry Mutiat. Special sound effects, Temyong Mutiat. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Saan ako kukuha ng pambayad sa bill sa ospital? Kailangan kong magdoble kayod para mabayaran ko. Pati na mga kailangan ng gamot ng apo ko. Panginoon, bigyan mo ko ng lakas para mailigtas ko ang apo ko. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Tulad ng ating mga magulang, hindi rin matatawaran ang hirap at sakripisyong ibinibigay sa atin ng ating mga lolo at lola. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Lolo Bam sa ating dulang sa kanyang panahon. Lolo Bob, ano po yung ginagawa ninyo? Gumagawa ako ng candy para ilako at ibenta mamayang hapon. Sino pong nagturo niyan sa inyo? Ang lolo ko. Natatandaan ko nung bata pa ako. Tinuruan niya akong gumawa at humulma ng candy.
Ikaw, Ayeng, darating din ang araw at sa'yo ko ipapasa itong paggawa ng candy ni Lolo Uweng. Paano po bang paggawa niyan? Ay, halika din. Halika. Apo. Simple lang gumawa nitong candy ni Lolo Uweng. Maglalagay ka lang ng 3 kutsarang asukal dito sa kawali Apo. at tunawin sa katamtamang apoy sa loob ng 6 na minuto. Apo. Tapos, kapag nag-brown na siya, lalagyan mo lang ng konting kutsaritang baking powder. Tapos kapag malapot na, ay sasalin mo na siya dito sa nilatag kong papel o baking sheet. Tapos uhulmahin mo na lang. Pag tumigas na tong hinulmang candy, saka mo na lang ilalagay dito sa plastic. Tapos ibebenta na natin. Medyo mahirap po pala yan, Lolo Bob. Hindi yan mahirap, po. Basta isipin mo lang, ikaw ang dahilan kaya tayo nagkakaroon ng pambili ng pagkain at mga gamot mo. Ay, siya nga pala, kumusta na ang lagay mo? Hindi ka na ba nilalagnan? Hindi na po. Okay na po yung pakiramdam ko. Buti naman at wala ka ng sakit. Halos 3 araw ka kasi ninaapoy ng lagdat Ngayon po, wala na po akong sakit. Matutulungan ko na po ulit kayong magbenta ng mga candy. Pero huwag kang masyadong magpapagod po. Baka mabigat ka. Opo, Lolo. Alam mo, ikaw ang dahilan kaya patuloy ako sa pagsusumikap. Ikaw ang inspirasyon ko, kaya lumalaban pa rin ako sa buhay, kahit na matanda na ako. Basta po, palagi kang magpapalakas, ha? Opo. Magpagaling ka, para hindi na nag-aalala sa'yo si Lolo. Opo, Lolo. Hindi na po ako magkakasakit. Lolo, mahal ko po kayo. Ako din na po. Ano, Ayeng? Kaya mo pa ba? O gusto mo umuwi na tayo? Total marami na tayong nabentang candy. Kaya ko pa po, Lolo. Nag-aalala ako sa iyo. Baka kasi mabilat ka. Manong? Ay, Manong? Magkano po itong candy? 10 piso lang, 1 balot, iha. Bili po ako ng 7. Ay, baka naman pwede mo ng 10 para maubos natin ang paninda ko. Gawin mo na 10 at na makauwi na kami ng apo ko. Sige po. 10 balot ang bibiling ko. Teka. Ito po yung bayad ko. Ito. Nako, iha. Ay, salamat. Alam niyo, Lolo, sikat na sikat itong ginagawa niyong candy. Gumawa pa kayo ng maraming ganito. Para sa ganon, lumaki pa ang kita niyo. Ay, sige, iha. Sa susunod, dadamihan ko ang gawa ko. Total, sabi mo nga ay sikat ngayon tong kending ginagawa ko. Lolo? Apo niyo? Oo, kahit sa isang apo ko. Iniwan sa akin ng mga magulang na, kaya ako na lang ang mag-isang nag-aalaga. Mukha ho may sakit ang apo niyo Kung ako po sa inyo, dalhin niyo siya sa Barangay Health Center. Malapit lang po yun dito, tsaka libre po yun. Wala kayong babayaran. Lola, sige po. Mauna na ako. Sige. Salamat ulit. Ayeng, apo, nabenta ko na lahat ng kending paninda natin. Lolo, hindi ko na kaya. Ayeng, nakang Diyos ko. Ang apo ko, tulungan niyo ako. Hinimatay ang apo ko.
Tulong! Tulong! Doktor, kumusta na po ang apo ko? Sa ngayon po ay nagpapahinga na ang apo ninyo at dadali na po namin siya sa ward. Oo. Patuloy pa rin namin siyang oobserbahan hanggat hindi pa lumalabas ang resulta ng tests na ginagawa namin sa kanya. Ganun po ba? Tatapatin ko na po kayo, Lolo. Hindi po maganda ang lagay ng apo ninyo. Gagawin po namin ang lahat para maisalba siya. Pero hindi ko po maipapangako sa inyo kung hanggang kailan ang itatagal ng sitwasyon niya. Oh, Diyos ko. Maiwan ko po muna kayo, Lolo. Anong gagawin ko, Panginoon? Para gumaling ang apo ko. Pakiusap. Tulungan niyo po si Ayeng. Hindi ko makakaya na mawala sa akin ang pinakamamahal kong apo. Saan ako kukuha ng pambayad sa bill sa ospital? Kailangan kong magdoble kayod para mabayaran ko pati ng kakailanganing gamot ng apo ko. Panginoon, bigyan mo po ako ng lakas para mailigtas ko ang apo ko. Lolo Bob? Nasaan po tayo? Nandito tayo sa ospital. Hinimatay ka kasi kanina sa pwesto natin. Sobra akong nag-alala sa'yo. Lolo, malapit na po ba akong mamatay? Huwag kang magsalita na ganyan. Hindi ka mamamatay. Mahaba pa ang pagsasamahan natin. Apo, pakiusap. Sana'y lumabang ka. Huwag kang sumuko. Huwag po kayong mag-alala, Lolo. Lagi po nagdarasal kay Papa Jesus na sana pagalingin niyo ako para matulungan ko kayo sa paggawa ng candy. Siya nga pala. Apo, may sorpresa ako sa iyo. Eto. Wow! Maliit na teddy bear. Di ba paborito mo yan? Ayan. Ibinili na kita nung napadaan ako sa palengke kanina. Sana'y magustuhan mo. Opo, nagustuhan ko po. Ang ganda. Salamat po. Mahal na mahal kita po. Handa akong magsakripisyo para sa'yo. Uminom ka na ng gamot mo. Ate Myla? Si Lolo Bob ko po. Hindi pa siya bumabalik. Wala pa kanina umaga. Pero pinagbiling ka niya sa akin. Huwag ka mag-alala. Pauwi na ang lolo mo. Ay! Ito na pala ang lolo mo, Ayeng. Ma'am, salamat po sa pag-aalaga sa apo ko. Wala pong anuman, lolo. Tungkulin ko po bilang nurse na alagaan ang apo niyo. Tapos ko na po siyang painumin ng gamot. Pwede na po siya magpahinga. Salamat po ulit, Ate Myla. Ayeng, bukas ulit, ha? Opo. Yeah, bye. Lolo? Okay lang po ba kayo? Ayos lang ako, Ayeng. Magpahinga ka na. Lolo? Huwag mo na akong alalahanin ako.
Kaya ko ito. Panginoon, marami na po akong pinagdaan ng pagsubok sa buhay ko. Ang hirap at pagdurusa. Pero dahil sa awa ninyo, natapos lahat yun. Buhay pa rin ako hanggang ngayon. Panginoon, sana sa pagkakataong ito, tulungan niyo po uli ako sa pagsubok na dumating sa buhay namin ng apo ko. Tulungan niyo ko at pagalingin niyo po ang aking apo sa kanyang karamdaman. Huwag niyo po siyang kukunin sa akin. Pakiusap po. Si Ayeng na lang po ang natitira kong kapamilya at kayamanan sa mundo. Kung buhay ko man ang maging kapalit, handa po akong magsakripisyo. Matanda na ako at hindi ako tatakot na mamatay. Pero si Ayeng, bigyan niyo pa ng pagkakataong mabuhay ng matagal. Pag nawala na ako, sana'y mapunta si Ayeng sa may mabuting kamay. Pakiusap, Panginoon. Ito na po ang huling hiling ko sa inyo. Sana'y pagbigyan ninyo ko. Bili na kayo! 10 lang kada balot. Bili na kayo. Candy! Bakit? Ba't ako nahihirapang humiga? Pero kaya ko ito. Panginoon, bigyan niyo pa po ako ng lakas. Kailangan pa po ako ng apo ko. Lolo Bob? Lolo Bob, pabili nga po uli ng candies nyo. Ilan pa hong balot yan? Ay, nasa 20 pa iya. Ay, sige ho. Biling ko hong lahat. Ay, naku. Ay, salamat iya. Wala pong anuman. Ay, sandali ho. O, eto ang bayad ko. 500. Keep the change na po. Talaga? Naku, ulog ka talaga ng langit sa amin ng apo ko. Ito na yung mga candy na binili mo. Lolo? Lolo Bob? Ayos lang po ba kayo? Parang mo nanghihina kayo Teka ho, sandali. Tutulungan ko kayo. Ay, Diyos ko! Lolo Bob! Tulong! Tulungan niyo kami! Tulong! Tulong! Lolo Bob, saan po kayo pupunta? Eh, sa malayo, apo. Sama po ko. Hindi ka pwedeng sumama sa akin. Hindi mo pa oras. Pero Lolo, iiwanan niyo na po ko. Sino pong mag-aalaga sa akin? Aalis lang ako, pero hindi kita iiwan. Patuloy pa rin kitang babantayan at ipagdarasal kita palagi. Huwag kang mag-alala.
Gagaling ka, Apo. At saka yung nurse na si Myla ang mag-aalaga sa'yo. Magpapakabait ka, Apo, ha? Huwag mong kalilimutang magdasal kay Papa God. Lolo, magkikita pa po ba tayo? Oo, Apo. Magkikita pa rin tayo sa tamang panahon. Lolo! Lolo! Ate Myla! Aling, mabutit nagising ka na. Nakahanda na yung pagkain at mga gamot mo. Si Lolo Bob po. Ah? At saka, bakit po kayo umiiyak? Ah, wala ito ay. Oo nga pala, ang lolo Bob mo, umalis na siya. Pumunta na sa malayo. Saan po? Basta, sa malayong paraiso. Makakasama niya na si Jesus at yung mga anghel. Masaya na ang lolo Bob mo. Wala nang sakit. Wala nang pagdurusa. Ate Myla! Huwag ka mag-alala ay. Ako nang bahala sa'yo. Simula ngayon, ako nang mag-aalaga at magpapalaki sa'yo. Talaga po? Oo, ako nang magiging nanay mo. Gusto mo ba yun? Opo. O basta ha, huwag ka nang malulungkot kahit wala na ang lolo Bob mo. Dahil hindi man natin siya nakikita ngayon. Alam ko, hindi ka niya iiwan. Mananatili sa puso mo ang kanyang mga alaala. Wagas ang pagmamahal ng ating mga lolo at lola para silang mga magulang natin na handang magsakripisyo. Mabigyan lamang tayo ng maayos at magandang buhay. Kaya sana pahalagahan natin sila at mahalin ng tapat tulad ng pagmamahal natin sa ating mga magulang sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Leonel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Susan Robles, Phil Cruz, at James Quaton. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Masayang-masaya ang mga nabigyan natin ng tulong kanina, Miguel. May napaiyak pa nga sa tuwa. Oo, nakita ko rin yun, Rosa. Yung iba naman, hindi matapos-tapos ang pasasalamat sa atin. Kaya sulit, kahit nakakapagod. Bakas din sa mukha nila na nagliwanag ang kanilang isip. Dahil sa mga salita ng Diyos na ipinayo natin sa kanila. Ha? Miguel! Tricycle! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Lahat ng tao'y dumaraan sa pagsubok, mahirap man o mayaman. At kahit na nga ang mga ibinubuhay ang kanyang kalooban.
Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Miguel sa ating dulang sa kanyang panahon. Aalis kayo? Ano ba yan? Kung kailan kami pumasyal dito, saka naman kayo aalis. Pasensya na, Ate Susana. May kailangan kaming gawin sa church eh. Paano yung grocery nyo? May mga tauhan naman kami doon, Kuya Drigo. Ay, no. Hindi nyo dapat laging hinahayaan sa kanila ang negosyo nyo, Rosa. Miguel, baka mamaya kinukupitan na kayo ng mga yun. Hindi nyo lang alam. Ate, may mga CCTV camera kami sa grocery. Maayos at madalas din ang inventory namin. Katulong namin ng mga pamangkin nyo. Iba na yung nakatitiyak kayo. Kaya dapat, huwag kayong alis ng alis. Kung hindi rin lang mahalaga ang gagawin nyo. Huwag kayong mag-alala. Mababait at tapat ang mga tauhan namin. Hiniling namin sila sa Diyos, kaya alam naming magiging tapat sila sa amin. Ay, bahala na nga kayo. Babalik na lang kami. Saka ko na lamang sasabihin ng sadya ko. Napakainit sa church kanina, no? Oo nga, Rosa. Ang dami na kasi natin eh. At lahat dumadalo. Nakakatuwa naman dahil lahat ang sigla. Tama ka, pero dapat magkaroon na tayo ng mas malaking church para maging komportabling lahat. Maging yung mga gustong dumalo sa congregation natin. May mga naghahanap naman ng mabibiling lupa. Pati nga si ng Sister Marie. Kaya lang wala pa silang makita. Naisip ko, ano kaya kung i-donate natin yung lupa natin? Total, bakante naman yun. Oo nga, no? Oo, diba? At malaki yun. At kapag doon itinayo ang church natin, magiging komportable na ang lahat ng pupunta doon. Pero, papayag kaya yung mga anak natin? Kasi, magiging kabawasan yun sa mga mana nila. Sarap talaga ng lechon doon sa sukay natin, di ba? Di nakakasawa. Sinabi mo, Padrigo. Kaya nga hindi ko mapigilang magpapake. Sarap. Ay, nga pala, may babalita ako sa'yo, Sana. Ano yun? Nakausap ko yung kapitbahay ng kapatid mo. Sinabi niya sa akin na i-donate daw ni Miguel yung malaki nilang lote para sa church. Ano? I-donate lang? No, yun ang sabi ni Tonyo. Abay, pambira. Ipinamigay lang nila yon. Ang laki nun ah. Sana sa akin na lamang niya binigay. Kapatid niya ako. Hindi niya ako naisip. Ewan ko ba rin sa kapatid mo? Di man lamang nang hinayang eh. Bakit kita sa akin ng lalaking yun? Miguel, ano ka ba naman? Hindi ka man lang ba nang hinayang sa ginawa mo? Malaki ang lupang iyon na minana mo sa ating mga magulang. Ate, tao sa pusong ginawa ko. Inihandog namin ang lupang yon para sa Diyos. Kaya wala akong pinanghihinayangan. Maraming paraan ng paglilingkod sa Diyos. Hindi kailangan ibigay mo ang buo mong kabuhayan. Hindi naman buong kabuhayan yun. At saka sabi ko nga, tao sa puso kong aking ginawa. Isa pa, lahat ng meron tayo ay buhat din sa Diyos, hindi ba? Sana sa akin mo na lang ibinigay yun. Ako ang kapatid mo eh, kaya dapat ako ang inuna mong bigyan. Ate naman, mas marami pa nga kayong ari-arian kaysa sa amin eh. Nanghihinayang ka doon. Dahil gusto ko yung lugar na kilalalagyan ng lupa mo. Magandang pagtayuan ng negosyo. Ikaw talaga, Miguel, kakainis ka? Baka lumampas ka na sa langit dahil dyan sa ginagawa mo. Masayang-masaya ang mga nabigyan natin ng tulong kanina, Miguel. May
napapaiyak pa nga sa tuwa. Nakita ko rin yun, Rosa. Yung iba naman, hindi matapos-tapos ang pasasalamat sa atin. Kaya sulit kahit nakakapagod. Bakas din sa mukha nila na nagliwanag ang kanilang isip. Dahil sa mga salita ng Diyos na ipinayo natin sa kanila. Ha? Miguel! Oh. Ang tricycle! Oh! Kayla, Aljur, kumusta na ang nanay at tatay niyo? Wala pa po silang malay, Tita Susana. Kinagamot pa po sila. Ang sabi po ng doktor, delikado po ang lagay nila. Ano ba nangyari? Ayon po sa mga nakasaksi, kinat daw po sila ng isang tricycle na humaharurot. Eh, nasaan ang walang yung driver ng tricycle? Nasa ospital din po siya, tita. Tita, aalis po muna kami sandali ni Aljur. Aattend lang po kami ng practice namin sa choir. Sa church na naman? Hindi ba kayo nag-aalala sa mga magulang niyo? Nag-aalala po. Ganun naman pala eh. Eh, bakit yung sila iiwan? Pupunta po kami doon para tumupad ng duty namin. At para iparating din po sa mga churchmate namin ang nangyari. At higit po sa lahat, para ipanalangin sina inay at itay. Para iligtas po sila ng Diyos. Diyos ko, narito po kami ng kapatid ko. Pakikiusap kami sa'yo. Iligtas niyo po ang mga magulang namin. Gusto po namin makasama po sila. Lalo na po sa mga paglilingkod sa inyo. Maawa po kayo. Huwag niyo po kami biguin. Mahal na mahal po namin sina inay at itay. Diyos ko, maawa ka po. Huwag mo po silang kukunin. Upang madama rin po ng tita namin ang pagtulong mo po sa amin. Sa gayon, ay magbago po siya. At hindi nahamakin pa ang pagsunod namin sa iyong mga kalooban. Pakiusap po. Dulutan mo pong makapiling pa namin ang aming mga magulang. Aljur, tayo na. Kailangan makabalik na tayo sa ospital. Sandali. May nagtag sa cellphone mo, ate. Si Tita Susana, Aljur. Nagkamalay na raw sina inay at itay. Natin pagkain na ya. Bakit po ba? Wala naman po may birthday sa ating lahat. Nakakalimutan nyo na nga. Ngayon ang ika-1 taon nang makalabas kami sa ospital ng tatay nyo. Mula doon sa aksidenteng nangyari sa amin. Ay, oo nga pala. At sa awa ng Diyos, buhay at malakas kami. Kapiling nyo hanggang ngayon. Gusto namin ipagdiwang natin at ipagpasalamat yon. Ang pagtulong ng Diyos sa atin. Lalo na sa amin ng tatay nyo. Kaya pala, pinapunta nyo rin si Kuya Jeric at ang pamilya niya. Dahil tayong lahat ang magpapasalamat sa Diyos, Aljur. Ay, masaya yan. Teka, may nag-text sa akin. Ba? Oh, bakit parang nabigla ka, Miguel? Sino ba nag-text? At anong nangyari? Si Ate Susana. Ang sabi niya, isinugod daw niya sa ospital si Bayaw. Bakit daw po? Inatake sa puso. Miguel,
Mula pa nang dumating ka kanina, wala kang kibo. May problema ba tayo sa negosyo? Wala, Rosa. Bakit ka ganyan? Naaawa lang ako kina Ate Susana. Nakalabas na ng ospital si Kuya Drigo, di ba? Yun nga lang, mahabang gamutan pa ang kailangan para muling makalakad siya at makapagsalita ng maayos. Malaking gastusin pa yun. May nabalitaan kasi ko tungkol sa kanila eh. Nabalitaan? Ano yun? Maraming salamat sa pagdalaw niyo uli dito sa amin, Miguel. Rosa, kahit papaano, nababawasan ang lungkot ko pag nakikita ko kayo. Ate, magkapatid tayo. Kaya tama lang na damayan namin kayo. Kumusta na kayo, ate? Eto, naghahanap ng mapagbebentahan ng aming negosyo. Ano? Naubos na kasi sa ospital ang ipon namin ni Drigo. At kailangan namin ng panggastos upang maipagpatuloy ang kanyang therapy. Pati ng pag-aaral ng 2 pa naming anak. Totoo nga palang nabalitaan namin. Ate, huwag mo nang gawin yun. Kami na ang bahala sa therapy at sa mga gamot ni Bayaw. Totoo? Oo. Pati na sa pagpapaaral ng 2 niyo pang anak. Natutulungan nga namin yung ibang tao eh. Lalo namin kayong tutulungan dahil hindi kayo iba sa amin. Maraming salamat sa inyo. Pabuti pa kayo. Kahit na aksidente kayo noon, nakaligtas kayo. At nanatiling matatag ang kabuhayan nyo. Hindi tulad namin. Si Drigo lang ang inatake sa puso. Pero halos maubos ang kabuhayan namin. Dahil, ate, tinulungan kami ng Diyos. At ang aksidenteng yun sa amin ay pagsubok lamang na amin ang mga napagtagumpayan. Huwag kang mawala ng pag-asa, ate. Malalagpasan niyo rin ang nangyaring ito sa inyo. Lumapit ka lang at humingi ng awa sa Diyos. Pakikinggan kaya niya ako. Ganon na walang kami ng panahon sa kanya. Naubos ang panahon namin kung papaanong kikita na maraming salapi. Hindi namin siya pinaglingkuran. Ate, napakabuti ng Diyos. Lagi siyang laang makinig at magpatawad sa sinumang sa kanya ilalapit at hihingi ng kapatawaran. Gawin mo yun at makikita mo, hindi kanya bibiguin. Pagpapala at kapayapaan ay kakamtin ng mga sa kanya ay masunurin. At sa mga pagsubok sila'y laging lilihapin. Sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Babes Angeles, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Angelo Alcantara, at Susan Robles. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Anak ko! Puro na siya pasa! Maawa kayo sa kanya! Tama na! Huwag kang makialam dito, Nada! Kung ayaw mong masaktan din, kinukonsinti mo ang anak mo, kaya lumalaking gago at walang respeto! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Nakalulungkot mang sabihin,
May mga pagkakataon na ang mga nasa katungkulan ang nagiging problema ng bayan. Ito ang naging karanasan ni Minyong sa ating dunang sa kanyang panahon. Ang sarap po nitong binili niyong lechon, Nay. Dahan-dahan ka ng pagkain mo, Dexter, ha? Baka mabulunan ka. Dala yan ng tatay mo. Talaga, Tay? Ano pong okasyon? Walang okasyon, Dexter. May nagregalo lang sa akin. Alam mo na, nagpapalakas dahil may hinihinging pabor. At pinagbigyan mo naman, Minyong. Dahil hindi pa. Hihintayin ko pang isa pang ibibigay niya. Ay, sigurado, pera yun. Natural. Mababawi rin naman niya yun sa bubuksan niyang business dito sa lugar natin. Kaya dapat lang na kumita rin ako, ha? Pero bawal yun, Minyong. Lalong na ikaw ang chairman ng barangay natin. Lydia, ako nagpapatupad ng batas dito. Isa pa, maraming gumagawa nito. Kaya hindi ka dapat mag-alala. Lilinisin ko po ang bodega natin, Tay. Oo, sabi Dexter At ngayon na. Bakit po? Para ka namang bago ng bago. Di ba bumagyo? At mamimigay si na mayor ng mga donasyon sa mga napinsala ng bagyo dito sa atin. At dito niyo po ilalagay uli sa bodega natin ang mga rasyon? Natural. Para makapili ako ng para sa atin. Pero Itay, kawawa naman po yung mga hindi na naman mabibigyan dahil sa maraming kukunin ninyong rasyon. Huwag mo silang intindihin. Ako ang sundin mo. Bilisan mo na! Good morning po, Mang Melo. Good morning din, Bonbon. Anak, Po. ikuha mo nga ng ginawa kong biko si Mang Melo. Opo, Nay. Oh, Mang Melo, napasyalo kayo. Mangyari, may babalita ako sa'yo, Narda. Ano po yun? May foundation daw na mamimigay dito ng donasyon bukas. Kaya dapat maganda tayo. Maganda ho. Tapos, marami na namang hindi makakakuha. Dahil ho kay Kapitan Minyo mapupunta yung mga magagandang donasyon. Tulad nung nagbigay dito si na Mayor. Tingin ko naman hindi na mangyayari yun. Dahil sa atin mismo ibibigay ng foundation ang kanilang tulong. Babantayan lang ng mga tauhan ni Chairman ang kanilang pamimigay. Mabuti naman po kung totoo yun. Kasi naman nakakasama po ng loob yung napinsala ka na nga ng bagyo, nahirapan ka pa sa pagpila para sa donasyon, tapos hindi ka naman pala mabibigyan. Alam naman natin kung bakit nangyari yun. Dahil sa swapang at kurap na si Kapitan Minyong. Buisit talaga! Buisit! Minyong! Bakit ka ba nagdadabo? Naiinis ako, Lydia! Bakit? Kanino ka ba nagagalit? Sa mga nagtsutsu doon sa foundation na nagpunta rito. Silang dahilan. Kaya wala akong napakinabangan sa mga donasyon nila. Pag nalaman ko lang kung sino yung mga nagtsutsu na yun, bubugbugin ko talaga. Sobra ka naman. Mali ka na nga sa ginagawa mo, mambubugbog ka pa. Huwag kang makialam. Para sa atin itong ginagawa ko. Hindi kita inutusan kahit kailan na gumawa ng masama. Para mabuhay lang tayo. Akala ko nga kaya mo hinangad na maging barangay chairman, para makapaglingkod. Pero hindi ganun ang nakikita ko sa'yo Naglilingkod din ako. Pero sa ginagawa ko, dapat makinabang din ako. Malit lang naman yung kinukuha ko Hindi katulad ng mga ibang opisyal sa pamahalaan na mas malaki ang kinukuha. Minyong, hindi mo sila dapat tularan. Ang sundin mo ay yung tama, yung matuwid. Dahil yun ang nakalulugod sa Diyos. Mano po, Inay?
Kawaan ka ng Diyos, anak. Maaga ka yatang umuwi ngayon. Wala ka bang overtime? Wala po. Inay, maganda po yung halaman na nasa labas ng bahay natin Mahal ang ganong halaman. Binili niyo po ba? Hindi. Dala yan ng tatay mo. Tulad ng dati, regalo yun sa kanya ng isang humingi ng pabor sa kanya. Si Itay talaga. Kailan kaya siya magbabago? Nahihiya na po ako sa mga kaibigan ko dahil sa mga ginagawa niya. Huwag tayong mawala ng pag-asa, anak. Patuloy nating ipakiusap sa Diyos na baguhin niyang iyong ama. Ito pong bayad ko sa kapit gatas, Mang Melo. Oh, salamat, Bonbon. Ito naman ang sukli mo. Ay, sobra pa yung sukli niyo, oh. So, Opo, ito po. ay, salamat ha. Mabait ka talagang bata. Ay, bata. Hindi ka nga. Bakit po, Kapitan? Tatanong ko pa. Uy, ba't? Bakit niyo naman po kami natukan? Bakit mo sinirang halaman namin sa labas ng bahay? Ha? Di ba, hindi ko po yung ginawa. Sinungaling ka. Ha? Kapitan, ha? Huwag naman. Nasasaktan ng bata. Bata lang na walang takot sa akin na maaaring gumawa nun. At ikaw yon. Dahil nakita kita malapit sa lugar namin kanina umaga. Halika. Halika. Kapitan! Halika. Kapitan! Nasasaktan na po ako! Maawa kayo sa bata. Saan mo siya dadalhin? Hoy, Melo! Huwag kang makialam, ha? Kung ayaw mong madamay sa galit ko. Pero hindi siya sumira sa halaman nyo. Sige do. Narda! Narda, buksan mo itong pinto. Dali! Narda! Narda, Mang Melo, bakit po? Ano pong nangyari? si Bonbon mo, binubugbog ng kapitan. Ay, bakit? Pinagbintangan niya si Bonbon na sumira sa kanyang halaman. Sinabi ko naman na si Gido ang sumira, pero hindi siya naniwala at sinaktan pa rin niyang bata. Oh, Diyos ko. Kawawa naman ang anak ko. Dali. Samahan niyo ako, Mang Melo. Oo. Tumawag tayo ng mga pulis para mapigil si Chairman. Deb? Ayaw mo talagang umamin? Ha? Ayaw mo? Ha? Hindi po talaga ako sumira sa halaman niyo. Sinungaling! Oh, ha? Chairman, tama na. Ha? Walang kasalanan ng anak ko. Puro na siya basa. Bawa kayo sa kanya, tama na. Hoy, Nada, huwag kang makialam dito, ha? Kung ayaw mong masaktan din. Kinukonsinti mo ang anak mo, eh. Kaya lumalaking gago at walang respeto. Wala kayong katibayan ng anak ko sumira sa halaman nyo. May nakakita na hindi siya ang gumawa noon. At gusto mo talaga masaktan, ha? Saktan! Mga pulis! Mga bata! Huliin ang abusadong kapitan na yan! Hindi! Huwag! Magandang araw, Narda. Maaari bang tumuloy? Bakit ka na pa rito, Aling Lydia? Gusto kitang makausap, Narda. Gusto kong mag-alok ng tulong para kay Bonbon. Para ano? Para iurong ko ang kaso labang kay Kapitan? Salamat na lang. Pero may foundation na tutulong sa akin sa pagpapagamot kay Bonbon ko. Alam kong mali ang asawa ko sa pagbibintang at pananakit sa anak mo. Talagang mali. Dahil hindi si Bonbon ko sumira sa mga halaman nyo, kundi si Gido na kapitbahay niyong adik. Pero hindi nakinig si Chairman sa anak ko. Pati na rin sa paliwanag ni Mang Melo. Sinaktan pa rin niya at pilit na pinaamin ng anak ko. Pati ako, tinangka pa rin niyang saktan. Kaya nga humihingi ako ng paumanhin sa'yo sa ginawa ng asawa ko. Nakikiusap ako sa'yo, Narda. Bigyan mo naman ng pagkakataon ng asawa ko para makapagbago siya. Makiusap. May ibibigay ako sa'yo. Magagamit mo ito sa iyong pagdinegosyo. Tama na, Lydia.
Hindi mo ako masusuhulan. Maninindigan ako para sa aking anak. Lydia, salamat dumating ka na. Kumusta ka na rito, Minyo? Ayos naman. Hindi nila ako sinaktan. Nakausap po ba si Nada? Pumayag ba siya? Ha? Hindi, Minyong eh. Lalo pa nga siyang nagalit sa akin nang alukin ko siya ng malaking halaga. Ano? Tuloy ang kaso ko. Malaki ang pinsala ni Bonbon, Minyong. At dahil doon, ilang araw siyang mananatili sa ospital. Lydia, ayokong mapahiya sa mga tao. Ayokong maalis sa tungkulin ko. At lalong ayokong makulong. Sana inisip mo yan noon pa. Para hindi mo ginamit ang iyong posisyon sa pagmamalabis. Ngayon wala na akong magagawa para sa iyo. Oh, Diyos ko. Patawarin mo po ako. Nagsisisi na po ako sa mga kasalanan ko. Pakiusap po, Diyos ko. Tulungan mo po ako. Di dapat gamitin sa kasamaan ang natamong kapangyarihan, kahit na nga ang kayamanan at magagandang katangian. Dapat na iukol ito sa paggawa ng kabutihan upang ang tao ay kalugdan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Babes Angeles, Angelo Alcantara, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, at Phil Cruz. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Sanoga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.